Alright, welcome back guys to another video and nandito na naman po ang inyong pinaka-boring na nagdi-DIY ng mga motorsiklo sa kasa, galing kasa. So, for today's video, ang unit po natin ay isang Euromotor Samurai 155. So, ang unit po na to ay FI na, hindi na po siya nakakarburador. So, as you can see, marumi siya currently. Ayan. Ayan. So, ang una natin gagawin, syempre, the usual, alam niyo na po yan, ika-car wash muna natin siya. So, once na malinis na to, then pwede na tayong mag-umpisa sa mga repairs nitong unit na to. So, nung nakuha ko kasi to, ang pinakaunang napansin namin, itong gulong sa likod ayaw umikot, or umikot naman siya pero sobrang hirap. Kasi, ang unang assumption namin, ano siya, dumikit yung mga brake pads siya dito sa likod. Ayan. Kasi itong braking system nito, harap and likod, parehong disc brake. So, initially, ang inisip namin, uh, dumikit itong disc niya dito sa mga disc, sa brake pad. So, ang una muna namin ginawa, tanggalin itong calipers niya. And nung natanggal na siya, hirap pa rin umikot. So next na chinek namin, or next na napansin namin, ito palang gulong kasi nga, ah, ayan, as far as I know, hindi na 'to stock. Mas malaki na 'tong gulong niya na 'to. Ang problema, nakalatan 'to, and as you can see, nandiyan pa nga yung ano niya, ayan 'no, nandiyan pa yung, I mean, ewan ko pako 'to or something na tumusok diyan and sumisingaw siya, so na-flat siya. Um, do'n namin na-realize na kaya pala siya hirap umikot, nung na-flat siya lumapad itong gulong and tumama siya dito. So, nakikita niyo yung clearance nitong, gulong versus dito sa rear shock niya, sobrang lapit lang. Parang mga tingin ko kalahating sentimetro lang yung pagitan niya. So, siyempre 'pag na-flat 'to, lalapad yung gulong, tumatama siya dito sa shock. And as you can see, nagkaguhit-guhit na siya dito sa side, ayan. So, ang ginawa namin is bombahin yung gulong and voila! Yun nga lang pala yung problema ng motor na 'to. So, ayun, na-figure out namin ano yung nagiging problema. Next kong ginawa, ayun, dinrive ko naman siya pauwi. So far so good, okey naman siya. So, since ano naman 'to, anong tawag dito, tubeless naman, after binombahan, hindi naman siya basta-basta, mafa-flat, and nung naiuwi ko na, dun ko kinabukasan dun na naman siya, lumambot, alright? And ngayon, binombahan ko muna siya ulit para mailabas ko siya dito sa may garahe para ma-car wash natin siya. So far yung takbo niya, okey naman. Um So, siguro may lilinisin lang sa may makina or hindi ko pa alam, as of this point kung ano pa yung gagawin ko muna sa may makina side. Hindi ko pa napapagplanuhan. Ano pa ba? Eto, as you can see, meron siyang mga wires na nakalabas. Ayan. So, mga wires ito dito sa, brake light. So, 'pag pine-press mo yung brake, diyan naka-connect yung switch. Magkabilaan 'yan, ganyan yung nilagay nila. Ito ngang isa meron siyang, paper clip para lang umandar yung, unit. And, buti na lang meron tayong mga stock na switches para dito, or check muna, baka ma-repair pa natin yung switches. So, hindi na tayo gagastos pa para sa, replacement part. So far yun lang naman, for this particular unit. Ayan siya, mga Lodi Kicks. Ayan. So after this video, ika-car wash na po natin ang unit na 'to.
once, kasi, sa tingin ko konti lang naman yung aayusin dito. So, most likely 2 videos lang naman itong, motor na 'to and, the next video ina-assume ko na ano siya, kumbaga tapos na siya lahat sa mga pagre-restore natin sa unit na 'to. Alright? So, marami po salamat sa panonood and sa mga kaibigan po natin na nasa TikTok, pa-like na lang po ng video and pa-follow na rin po please. Sa mga nasa YouTube, pa-subscribe and like na rin po sa ating channel. Maraming po salamat mga boss and God bless po sa lahat. Bye-bye.